sa Puukan. Welcome to our new vlog. Karon moadto ta og Tacloban City. Tacloban ug Ormoc. We are entering Carigara, the first capital of Leyte and Samar. Capital kuno siya sa Leyte and Samar, Carigara. Boundary siguro sabutan. Welcome to Carigara. Make it 80. Please check up. Somebody's passing our lane. Carigara proper. Manok. She's holding a manok. Wow. You are leaving Carigara. Simpleng buhay ay kay ganda, mayroong ngiti, mayroong saya. Walang hindi magagawa, lalo na't simple ka. Sama-samang magkaisa, kahit maging sino ka pa. Lahat ay di ba't kay dali, ganyan ka lang sana. Where are we? Alang-alang. Okay. We are now in Alang-alang. Doon na lang. Motorcycle with roof. Hahaha. Unique. Hindi ko kakayanin kung ika'y mawawala sa aking piling. Di ko kakayanin pag nalaman kong wala ng pag-ibig sa akin. Di kayang mag-isa, gustong kasama kita. Sa'yo lang ang pag-ibig ko, magtiwalang muli. Ikaw na ang huling pagkakamali. Pag-ibig ko'y muling tanggapin. Lami kay kanta diri kay karsada very smooth. Dili magkurog-kurog ang imong isopagos. Wow, you're in my lane. Where are we? We are now in Palo. Wow.
We're now in Palo. Padulong ta mo sulod karon sa St. John the Evangelist dinhi sa Palo, Okay. Leyte. Here we are. Ooh, 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 ooh. We have arrived. Yeah. Toyok tadi, toyok. Nakaduaw ko diri karon kay tungod sa pag-umangkon sa akong asawa nga mo graduate of theology. Indot ilhan. Sooner or later, nanajoy pare sa family. Oh, kadako di sa ilang lugar diri. Mao kini ang ilahang dormitory sa ilang mga seminarians. Hello, Maki. Mao kini si Frater Mark Hello. David Palma, soon to be a priest. Future priest. Oy, ako na mag-amin siguro. Wait. Thank you. Mao ni ang Bilin sa hallway ako sa niya kung ilahang dormitory. Ikaw. No idea. Pero musul pa ko balik dire, magkuha ko sa akong gamit. Ug mao po niya ang akong accommodation. Simple pero hamugaway. Saan ang oratory mo? Di ako musulod kay ugaw akong from outside. Gamay nga chapel ka. Gamay nga chapel. Diri nang kuan na pag di ba kanang aningal sa pulong ba namo reflections. Oh, This one diri na buka. okay. Nasa sila sports area, na diri gym, basketballan, Basketballan. og lain nga mga Nalagyan mo yung courts. gym. Oo, ang uban nga mag-gym diri. What is this here? Ay, MacArthur? Hey. Lamingo pa mo kayo ni diri sa una, oh. Magjaging-jaging pa man ko diri sa una. Way back 1999, 2000. Shout out Canalis family. I am here now. Sorry, dili ko kapit sa inyo ha, kay limited ang akong oras. I need to maximize my while I'm being here today, because tomorrow I will be returning to Cebu. Mo ni Tacloban Bypass Road. Wow, kanindot silang karsada diri. Shout out ni Romualdez. Nindot atong karsada, sir. Si Sir Martin Romualdez. Wow! Wow! Nindota pag kung ano. Pag anak ba? Nindot kayo na kuan. Kita kayong horizon. Yeah. What is this? So, Asata liko. Wow.
Okay, we are entering San Juanico Bridge. Ayan, kitang-kita na. Okay. So 30, okay. Speed limit 30 kilometers. So we are officially in San Juanico Bridge. According sa ako ang pagbasa-basa, na ako no ni ikaduha nga San Juanico Bridge nga himuon. So mao ni kanisiya gihinganlan ni San Juanico Bridge number 1.
Tutas ay lahang katong MB unsa to? Jocelyn. Itong naanod padong sa babaw pag Yolanda. Oh. Ayun. Nada siya. Sa kataaning barko narani siya daplin sa karsada naray. So wow. MB Eva Jocelyn. Hi, mayong udto. Oh, udto hapon na. Muna siya ang babaw sa barko. Gikan siya dito. Naada dito mga pier. So naanod siya nga ri. Nasa kagiputol na lang ni siya. Tora. Luoy sad niya ay. So kani daghani kaswalti diri malamang dili napita. MV Eva Jocelyn is only one of the 8 marine vessels pushed inland here in Barangay Anibong by giant 6-meter high storm surge caused by 375 km/h winds of Super Typhoon Yolanda. International name Haiyan. Yolanda is the deadliest typhoon ever recorded in Philippine modern history and the strongest to make landfall on Philippine soil. Okay. Gamay ra din siyang barko ha. Di kini siya dako. Looy sad ay. Tura sila dito. Munang pier diha dapita. So malamang naanod siya nga ri. Dito siguro ni siya tunga. Buton sa ni siya nga barko, cargo, say karga ni. Diri tagi pikas. Okay. Proceed to the MacArthur landing. Mani siya. Gisiminto na siya. Halo des ilalum. Okay. Yeah. Yata sa MacArthur Leyte Landing. Tura.
Sige ko gari din sa una, pero dugay naman to, way back 1999 to 2000. Pwede tamagi diri. Pwede tingali. Sumoni siya diri. Mo di gyapon palibot ra gyapon. Oh, nice. Leyte landing. This spot follow Leyte General Douglas MacArthur returned to the Philippines on 20th October of 1944. Oh, nindot lagi ni diri oh. Baywalk. Very nice. Na plane oh. Wow, asa ka ni kutob. Layo asa na to eh. Asa ka ni kutob. Nindot rin mag-jogging oh. Asa ka ni kutob no? Malayo. Malayo no? Malayo po. Hanggang kalsada to dun sa... Kalsada no? Sa dulo? Sa highway ng Salvacion. Tapos, doon liwat. Malapit sa airport. Airport na. Oh. Malapit lang pala airport dito. Medyo putol pa dun sa ano, sa... Hindi ka naabot. Medyo sa putol pa ng konti, pero malapit na. Malapit ng airport. Maganda mag-jogging-jogging dito, ano? Opo. Safe naman dito, sir. Oo.
During my younger years, before diri ko tig-jogging, kani wala pa man ni diri. So diri ko tig-jogging sa ubos. Kanang kuan diha, kanang seashore diha. Ngadto mag-jogging ko diri. Ngadto na. Ninduto diri. Nindot gid. Very progressive. Nindot gid. Diri na sa Taagi. 75th year anniversary Leyte Golf Landing, Canos Aman. 2014. What is that there? MacArthur Landing Memorial National Park. Exhibit. Yeah. Mabuhay. Hi, good afternoon. Yeah. So, napansin niyo na meron tayong tatlong standees dito, di ba? So, yung mga standees natin ito ay showcase nila yung mga replica ng mga uniform na sinuot during the Second World War. Pero yung mga faces nila, hindi po sila yung actual na nagsuot, mga model lang sila. Modern faces na yan. Yes, mga model. Pero model lang po nila yung uniform. Ito po siya is yung uniform ng Commander Guerrilla. Tapos yan naman po ay yung uniform ng US Army. At yung nasa likod nyo ay yung uniform ng mga Filipino guerrilla na binigay or pinahiram sa kanila ng mga US Army. Kaya po, mapapansin nyo parang malaki po sa kanila yung uniform kasi malalaking tao yung mga taga-US compared sa mga Filipino. So, makikita natin meron tayong dalawang mapa. Dito po sa yung right side, yung old map ng Leyte, tapos ito naman yung bagong mapa ng Leyte, yung ginagamit na natin ngayon. Their difference is that itong old map, ginamit siyang strategic map during Second World War. Tapos, mapapansin nyo, yung Biliran, Leyte, at saka Southern Leyte, as one pa sila. Unlike dito sa new map na Leyte na lang talaga. Kasi sa kalaunan po, yung Biliran, Leyte, and Southern Leyte, pinaghiwalay na po sila. So, different province na sila sa Leyte. So, ngayon, nandito tayo sa province of Leyte po. So, yung makikita nyo namang mga black and white na photos na yan, ay yung mga actual na mga footage during the Second World War. Tapos, sa likod po ng mga black and white na photos, meron tayong mga colorful naman na mga picture. Yan po yung ano natin, picture ng ating 11 bravest municipality in the present. Ayan, so, yes po. Municipalities na rin, yung mga nakatira doon, yung mga nakaranas talaga ng abuse sa mga Hapon. Tapos ito po, familiar kayo sa Palo Cathedral. Ito po yung isa sa mga famous na landmark dito sa Palo, Leyte. So, ito po yung picture niya talaga during Second World War kasi ginamit po siyang hospital at evacuation center kung saan doon ginagamot yung mga wounded soldiers tsaka Filipino guerrillas. Sa right side niya pala, sa grounds, merong mass grave kasi yung mga namatay during Typhoon Yolanda, dyan po sila nilibing. Almost 1,000 bodies. Sa may cathedral, ano? Yes po. May mga angels dyan, para palatandaan na may mga nakalibing. Ito po, isa siyang Japanese, ito isang Filipino. Yes po. So, nandito po yung face niya kasi unlike the most of the Japanese during the Second World War, itong si Captain Yamazui, isa po siyang mabait na Japanese tapos a friend to all. Since naka-assign siya sa Dulag, Leyte, malaki yung naiambag niya sa agriculture tsaka sa mga tao doon kasi isa siyang friend sa lahat. Hindi siya nang mamaltrato ng kahit sino, unlike sa mga Japanese na. Pero ito pong si Colonel Kang Leon, Colonel Ruperto Kang Leon, pinag-utos niya sa kanyang mga tauhan na ipapatay itong si Captain Yamazui.
Kasi kahit po isa kang mabait during that time, isang mabait na tao sa mga Filipino, once your nationality is a Japanese, considered as a threat and enemy ka. Kaya sa kasamaang palad, napas lang po siya ng matauhan nitong si Colonel Kang Leon. Ang sa katunayan niya po, meron siyang monument sa Dulag in honor of his bravery din po. Kasi kinukonsider talaga siya kaibigan ko naman. Okay. Ay, ito naman po, Ma'am and Sir, familiar kayo, yung old capital natin sa Tacloban. Yes. So, this was built po noong 1917, tapos inauguration niya is noong 1924. Since nagsilbi po itong temporary Malacanang during that time, during the Commonwealth government, since nagsilbi rin po yung Tacloban as temporary capitals of the Philippines during that time. Pero pansamantala lang po yun. So ito yung footage. Actual footage ito o sa reenactment? Actual footage po during the war. Yung mga actual na footage pong ito ay galing pa po sa isang Sa US? museum sa US. Yes. Kasi wala pang drone. Wala pa po. Mga US lang po yung mga Aeroplano. during that time. So ito yung Sa Villaba po ito. Amilyaba. Tapos ito sa San Isidro naman, sa Leyte. Parang strategic map din po, ginamit nila. Dito naman po, itong mga tao po na nakikita natin is mga, yung 14 Filipino veterans na taga Leyte po talaga. Pero sa kasamaang palad, yung apat po sa kanila ay pumanong na si Benedicta Moron, Marshall Cushon, at dito po sa kabila is si Marcelino Pablo at yung asawa ni Herbasia si Aquilino Apostol. Hindi pa po sa kanila, back then is tumayo bilang mga cook, nurse, guerrillas, and spy sa mga Japanese. So, naging kabahagi talaga sila ng tagumpay ng Leyte Gulf Battle. Tapos dito naman... Nasi remembrance sa bata pa siya Sinyatas Fernandez mula World War II at nung panahong iyon is yung isang estudyante niya ay naging biktima ng mga Hapones at kung saan siya ay nagtatag ng 100 native men galing ng south ng Tacloban at sa loob ng 2 taon at kalahati, sila ay nakapatay ng mahigit 200 Japanese soldier gamit lamang ang homemade gas pipes, polo, at yung iba naman po is yung mga ninakaw nilang mga gamit ng mga napatay nilang mga Hapones. Tapos ito pong litratong ito is hindi po siya yung actual na pagpatay. Kung saan ito po ay litrato lamang nagpapakita kung saan pag-demo nila kung paano nila patayin yung mga kalaban. At ito naman po is yung nagpapatunay, isa-isang patunay kung saan sinasabi rito na si Nieves Fernandez ay nag-i-exist talaga dito sa Philippines, dito sa Leyte. Nakasaad po dito na sa kanyang kagalingan is yung mga Hapones, linagyan siya ng patong sa kanyang ulo na 10,000 peso kung sino man ang makakapatay sa kanya. Pero yung mga Hapones is hindi sila nagtagumpay. Namatay lamang si Nieves Fernandez dahil sa kanyang katandaan. Yung actual picture ng paglanding nila ni General Douglas MacArthur during his landing on October 20, 1944. So, yung Leyte Gulf Battle po is isa po siya sa pinakamalaking naval battle noong World War II. Tapos nung time po na ito is si General Douglas MacArthur ay 63 years old na po at kasama siya tatlong Filipino. Sila Sergio Slanya, Carlos P. Romulo at si Francisco Saldaron. Ito naman po sa harap is yung mga aktual na litrato ng mga kasamahan. Okay. Dito rin po sa kabila yung mga litrato ng iba. Kung may katanungan po kayo. Hi! Good afternoon po. So as you can see, these are the famous tourist attractions here in Region 8 or in Leyte. This is the Ginshaman Farm, which is located at San Miguel. Meron po siyang resto, pizza house, cafe, and marami po silang recreational activities.
Ito naman po yung Mountain of Pusong po, located at Tolosa. It has 487 steps po. Para po siyang sa Rio de Janeiro po. It's okay. Ito naman po yung Consiboy Burawin Resort po, which is located at Burawin. Cold Spring po to, ma'am sir. At ito naman po yung Mahagno Volcano Natural Park, which is also located at Burawin. Non-active volcano po siya. Accessible ba ito? Hindi. Yes po. By cars, motorcycles? No po, for hiking. Hiking lang. Yes po. Ito naman po yung balay ni Tatay Park sa Babatnon Leyte po. Meron din po silang resto, meron din po silang cafe. And ito naman po yung MacArthur Park naman po, which is located outside. And this is the Palo Cathedral. It was used as a hospital during World War II. At ito naman po yung our new Leyte Provincial Government Complex. They also offer a Segway tour naman po. Meron po yung mga statue po, yung Magellan, Lapu-Lapu, yung sa Yolanda po. 400 each po yung Segway tour. This will serve as guide if you want to visit this beautiful and amazing destinations. Yung estimated travel time naman po namin is from Tacloban going naman po to these places. And this is the Breakneck Bridge, located at Capuocan, the Sabang Dagitan Farm, the Sabang Dagitan Surf Camp, which is located at Bulag, the Casa Marcos Resort, which is located at Costara. Marami po silang accommodation dyan and very wide po talaga yung pool nila. And ito po yung Busay Falls sa Caloocan. And ito naman po yung Dawahon Island, which is located at Tabango, the Bugabugi Hill, sa Villaba naman po. Dati po, open po to for hiking. Kaso po, meron po kasi itong significance history po. Dito po yung nagtatago po dati yung mga Japanese. So marami pa pong mga hole dyan. Kaya po for safety purposes, hindi na po siya pwede po for hiking. And this is the Sigbugay Mountain Resort, which is located at Albera. Albera naman po is parang nasa top na po ng Ormoc. And this is the Bondari Peak, which is located at Matagpo, Leyte. Pwede din po siya for hiking. This is the most visited island here in Leyte. Ay, wow. This is the Kalangaman. like a mini Boracay here in Leyte. This is the Kalangaman Island. Tinawag po siyang Kalangaman because it forms like a bird po. Kasi po sa Visayas po, langgam po is bird. Kasi po yung bird po sa inyo is ant, di ba? Langgaman. Yes, Gumagapang po kasi, pa. Yes po, saan po lumilipad. Lumilipad na. Yung ano naman po nila, yung bangka naman po nila is 1,500 for 10 Per to trip. 15 packs. Yes po. Ito naman po yung Castania Spring Resort located at Amuyog. Cold spring din po siya. The Tombahan Farm Cafe naman po sa Hilongos. They also has an alfresco there and accommodation po. One room lang po. And this is the Hindang Cave and Wild Monkeys located at Hindang, Leyte. And this is the Santo Niño Shrine. Nakapunta na po ba kayo ng Santo Niño Shrine? Diyan, no? Sa Tacloban po. Tacloban. Yes po. This was a gift from our former President Marcos to his wife, Imelda Marcos. Yung entrance fee naman po dyan is 150 pesos. Meron na po kayong professional tour guide. And this is the Sea of Clouds naman po Sea sa of Baybay Clouds. City. Mas maganda po pumunta dito pag 4 a.m. or 5 a.m. po. Kasi po napapaligiran po talaga siya ng pool. Meron din po silang dalawang cafe dyan. So, nag-offer po sila ng mga coffees po, like Americano, Espresso, and then nag-offer din po sila ng breakfast. Is that a campsite? No sir, no po. Mas maganda Nag-offer yung... din po sila ng horseback riding. Mas maganda yung maging campsite para maabangan natin yung 4 a.m. Oo sir, pero sa ngayon po wala po silang for campsite. Okay. Ito naman po yung Lake Danao, which is located at Ormoc City. Pwede din po kayo mag-rent siya ng floating cottage po, 150 pesos per car. Ito naman po yung Ormoc City Community Museum and Art Gallery. Free lang po siya. Ito po yung Mahaba Island. This is one of the islands of Cuatro Islas. Located naman po sa Inupacan, Leyte. Apat po yan, parang nakasunod-sunod po yung islands nila. Parang pang small, medium to large, extra large, ano po yung island. Ito naman po yung Canigao Island, which is located at Matalom, Leyte. The San Juanico Bridge.
And the old Leyte provincial capital, which is located Barangay Libertad, Tacloban City. Say naman po, sir, sa our famous festivals we have here in Leyte. So we have here the Pintados Kasadyaan in Tacloban City. So every 27th day of June, celebrate yung Pintados Kasadyaan. Lahat ng municipalities dito sa province of Leyte, may kanya-kanyang festival. Tapos nagko-compete sila sa Pintados Kasadyaan. And mostly yung mga nag-champions from Buyugan Festival at Tingganan Festival of Alang-Alang. Sa famous and standout delicacies po here in the province of Leyte. So let's start po with the bukayo in Burawen. Bukayo po. So it is made po with coconut strips and caramelized sugar. Pero yung coconut po, hindi naman siya yung yung old na old po. Alam niyo po yung butong? Yes. Yes. Yeah, made po yung bukayo sa butong at saka caramelized sugar. So yung raw materials niyan, Butong. butong. Butong, sir. Yeah. And caramelized sugar. sugar. Nilalagay po siya sa coconut shell. Yeah. Next po is Moron in Abuyog, Dagami, Tacloban City. So it is made po, yung white po na to is made with sticky rice, glutinous rice. And this outer po, yung outer na brown po is our local chocolate here po, it is called cocoa. Some manufacturer po sa food peanuts and some manufacturers don't po. Ayan. Ito naman po yung binagol in Dagami. So tinawag siyang binagol, it's because it was placed po sa coconut Binagol, shell. yeah. Sa coconut shell. Yung raw material niya po, yung ginamit po is taro pudding, caramelized sugar, ito po yung caramelized sugar, and glutinous rice. Ito po yung stand out po dito sa amin. Oh, yeah. The next one is pastillas po in Carigara. It is made naman po with Carabao's milk or cow's milk. Okay. Pure Carabao's milk. Dairy product. Yes po. It is originally made po sa Carigara. Okay. Is the Roscas. Okay. Our local cook is here. It is originally po sa Carigara, Barugo, at San Miguel. So it is made po with flour, butter, egg, and sugar. Tapos chinishape po siya para maging ganito po. Next naman po sa torta in Carigara and Barugo, it is made same po ng Roscas. It is made po with flour, butter, egg, and sugar. Nagkakaroon po siya ng shape na ganito, it's because nilalagay po siya sa molder. And yung ibabaw naman po is, yung toppings niya po is powder or fine sugar. Ito. The chocobad naman po, or suman magsaysay in baybay, hilomos, or bato and mahaplag, it is made naman po with sticky rice, and yung inside naman po is same po sa meron, ito naman po ay cocoa. Ito naman po yung langka chips. Langka, yeah. Opo, nilalagay, it's chips. depende po sa manufacturer or kung fry po siya or nilalagay po siya sa dehydrator machine. Yeah. Para mag-crisp. Yes, para maging crispy po. Ito naman po yung mga local products namin po from Pasalubong Center. When you reach traffic light, go left, makikita nyo po dyan yung Andox. And beside Andox po, nandyan na po yung Pasalubong Center. Marami pong available doon na Moron, Binagol. Pasalubong. Magkano tuba? Tuba Sir 300. Bahalina. Malina. Yung Yes, yan. Ito po. Meron po kami QR code. So, pas ma-scan